Hello po sa ating lahat. Muli, nandito tayo para magbigay ng komento. Noong nasa postgraduate school tayo, mayroon akong matatandaan na subject areas about leadership. Okay? I think mayroon yung leadership and supervision, uh, leadership and management, etc. etc. Hindi ko matandaan exactly na yon dahil matagal na. At retired na rin tayo sa serbisyo. Ngunit may mga naitatak na mga bagay-bagay sa isip natin with regard sa qualification ng isang leader. Siyempre, ang unang-una dyan, yung talagang at least being a leader, dapat knowledgeable ka, mayroon kang mga ideas, mayroon kang yung pananaw, perspective mo ay malawak compared sa mga ordinary subordinate. Okay? Pagkatapos, siyempre talagang respetado ka nila dahil tama ang ginagawa mo. Okay, kasi yan, respect begets respect. Okay, so ano pa? Empathy. Okay, ang ibig sabihin ay yung sarili mo, pwede mong ilagay doon sa mga subordinate mo para mas maintindihan mo yung kanilang situation. So, yan yung empathy. Sana katapos mayroon pa ba din mayroon akong matandaan na para sa akin ay napakahalaga. Yung attitude at behavior mo bilang isang leader. Sabi ko nga, respect begets respect. So, ang ibig sabihin, kung maganda ang ipinapakita mo doon sa mga subordinate mo, ikaw ay fair, nirirespeto mo sila, binibigyan mo sila ng pagkakataon para to explain, ina-appreciate mo yung ginagawa nila kahit na mga maliliit na bagay lang. So, magiging smooth yung relation mo sa kanila. Ngayon, ano ang magiging result nito pag very smooth yung relation mo sa yung mga subordinate, sa mga tao who are working with you? Siyempre, good performance, if not excellent performance. Okay? So, ang mga sa experience ko, ang mga subordinate, pag talagang they were treated fairly, yung talagang maganda yung pag pakikitungo mo sa kanila, they will try their best to meet their target. Okay? But syempre, as a leader, hindi ka lang nandoon nakaupo to command. You have to work also. Ipakita mo na yon, nagtatrabaho ka rin. Okay, para in that case, yung kanilang loyalty, yung kanilang talagang desire to increase productivity, then ma-achieve yan, no? Okay. Na ano, naisip ko itong sitwasyon ng mga tao na nagwo-work sa Office of the Vice President at saka dyan sa Department of Education noon, ano? O yan, ang ito yung naisip natin. Paano kaya kung ganun ang kwan mo, yung superior mo? Okay? So, based doon sa nakikita natin, approachable kaya yan?
o may ano, empathy, may yung kanyang attitude, okay kaya? Sa palagay ko, hindi. Taliwas doon sa karakteristik ang isang leader. Hindi natin siya dinidikdik, ano. But then, doon yung naging generalization natin with what we are seeing sa kanya. So, imagine, ang instruction ay huwag sundin yung sinasabi ng COA, yung instruction ng COA. Pag may umati na ganito, huwag kayong pupunta dahil no, inuutosan sila sa iba't ibang activities. Pagkatapos, sa palagay ko, medyo pag mag-approach ka dyan, huwag basta-basta, baka sapakin ka o nanlilisik ang kanyang mata. So, opinion lang natin, ano, ito lang yung senaryo na nasa isip natin. Kaya sa palagay ko, pag ikaw ay subordinate niya, actually, hindi enjoyable job yung ginagawa mo, kundi stressful job, ano? Okay. Kasi siyempre nandoon lagi ang question, nandoon lagi yung rest. Like, halimbawa nga, may instruction from COA, hindi mo sinusunod, there will come a time that you will have to answer yung mga hindi mo ginawa. In that case, may mga hindi magandang result dyan. Okay? Ang isang public official o usually yung mga ordinary government official, although not all, ano, sabihin na lang natin, i-confine natin doon sa ordinary government employee. Ang gusto actually nila yung ano, trabaho na hindi stressful yung environment. Okay, talagang gawin nila kung ano ang nararapat. But then hindi ganon na like ano, magsinungaling ka, itago mo ito, wag mong gawin yan. Hindi sila kwan dyan, ano? Hindi sila mag-enjoy in that kind of work environment. So, ang simpleng pangarap ng isang government employee tulad ko ay makaretire ng maayos, meaning to say, pag nag-retire ka, hindi ka mahirapan sa mga clearances, sa mga questionable na bagay-bagay dahil wala kang ginawang masama. Pagkatapos monthly mayroon kang pension na maliit lang, but then at least mayroon. Napakaganda na yan sa isang retired government employee. Hindi na kailangan yung dyan ka sa isang opisina, isang departamento, bagamat monthly mayroon kang nare-receive na envelope na may nakalagay na pera, beside all the sahod, beside all the allowances, beside the benefits na nakukuha mo, ano. Okay. Mas maganda yung simple kisa yun nga ang may envelope, may sahod, may mga allowances, may mga benefits, ngunit questionable naman. Kahit na malaki ang na-receive mo, sigurado ako iniisip din ninyo yan paggabi, at dahil iniisip ninyo, nai-stress kayo.
Dahil alam ninyo sa sarili ninyo na baka comes retirement day or any day, kayo ay mabubuking. At hindi lang ipababalik sa inyo yung mga bagay na kinuha ninyo sa maling paraan, kundi baka kayo ay makukulong pa. So, yan ang masasabi natin. So, muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel.